Bahagi po ito mga kaibigan ay ating po naman ang kapanayan, mga pinagmamalakit napakahusay na deputy ng Chief of Police ng San Luis Municipal Police Station na pinangungunahan ng napakasipag na Chief of Police, Police Major Desiree S. Bulwag. Ang kanya po nga deputy na ating makapanayin ngayon si Police Captain Renimar T. Montes. Sir, mapagpalang araw. Kumusta na kayo, sir? Magandang umaga rin po, sir, at magayon din pagpalain po tayo na po may kapal para sa ating patuloy na pagbibigay serbisyo sa publiko. Magandang umaga po. Okay, sir, kumusta, sir? Ang nakalipas na 2 linggo matapos ang aming interview ni COP ay balita namin ay may mga kaganapan na ginampanan ng ating kapulisan sa larangan ng paghuli sa mga illegal at mga illegal na gawain at kung ano pa yung mga ginawang programa at palatuntunan doon sa mga barangay. Kumusta, sir, yun? Okay po. So, for this past few weeks, ang San Luis Municipal Police Station po ay nakapagtala lang ng 2 RIR incident. At generally, masasabi ko po na ang San Luis, bayan ng San Luis ay isa sa pinakapayapang lugar dito sa Aurora. Although last few weeks din po ay nagkaroon kami ng accomplishment with regard dun sa RA 9165, anti-illegal drugs. So nagkaroon po kami ng isang drug operation at nagkaroon po kami ng isang arrested person na lalaki. Napile naman po natin ito sa prosecutor office at nakasuhan po natin siya ng violation of RA 9165 section 5 and 11. At siya po ay kasalukuyan nandito sa aming custody at naghihintay lang po kami ng commitment order from the OPP or court para po ma-transfer namin sa provincial jail. Tiga saan, sir, ito lalaki ba, sir? Ilang taon? Nasa legal age po siya, hindi ko lang alam yung exact age niya, but hindi po siya taga San Luis, isa po ay isang taga bayan ng Paler. Okay. Ilang gramo ang nakuha sa kanya? It's about 0.43 something na grams po ng kanyang illegal drugs, considered as shabu. Saan barangay naman siya nahuli? Sa barangay San Jose, San Luis, Aurora. Okay, sir. Yung IR na sinasabi niyo, sir, ano ang history naman, sir, noon? Involving po ang motorcycle accident. Yung mga victim po ay hindi naman ganun kalala yung mga injury nila. Minor injury and may damage to property. But ngayon po ay handle namin yung cases at maasa kami na both parties ay magkaroon ng settlement, although yung case nga is na-handled at for submission or for transfer sa OPP. Kumusta, sir, ang 911? May mga tumatawag ba at naibibigay ba talaga yung response 5 minutes? Yes, sir. At maganda po ang aming response dyan. Maganda aming action taken dyan kasi every day, every morning, afternoon, and evening, meron kami kinakandak na simulation exercise with regard to the 5 minutes response time namin. At sila naman po ay pasok o sila ay nakaka-comply within 5 minutes response. Okay, sir, doon sa yung programa nyo sa barangay, parang may nabanggit si COP nung nakaraan, ay kumusta, sir? Ano ngayon ang pinagkakabalan ng relationship ng PNP sa barangay? Yes, sir. At patuloy po yung aming coordination sa mga barangay officials para nga po doon sa mga implementation ng ating mga ordinances. At the same time, last week, nagkaroon nga po kami ng meeting with our new members ng Municipal Advisory Group, yung ating mga constituent, yung ating mga stakeholders from the community para po yung sa aming partnership para sa serbisyo publiko at mahingi rin namin yung kanilang mga ideas, yung kanilang mga insights, mga suggestion para kung paano namin mas papapaiting pa yung aming pagpapanatili ng kapayapaan sa aming bayan ng San Luis. Okay, sir, balita namin ay meron kayong mga pinagkakaabalahan ngayon sa pulisya ng San Luis na magandang good moral program para sa mga kapulisan at sa mga detainee.
Kumusta sir ito? Anong araw ito ginaganap? Yung parang life coaching, gano'n? Ilan ang mga nakakadalo sa inyo, sir? Yes sir. At ito po ay actually matagal ng programa ng PNP, yung aming swim kung tawagin. At kami po din sa police station ay dinivide kami per squad at may designated po kami mga life coaches, yung mga nasa religious sector na siya po ay magiging aming partner para po sa pagpapaunlad ng aming buhay spiritual bilang member ng PNP. Kasi sabi nga, hindi lang naman tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para tayo rin ay nabubuhay para magbigay tayo ng serbisyo sa ating kapwa. Kaya yung aming moral, yung aming spiritual na part ay pinapaunlad sa tulong ng aming mga life coaches. Okay, maganda. Ngayon sir, dumako naman tayo sa usapang pulis. No? Kumusta ang isang deputy ng San Luis Municipal Police Station? Mahirap ba? Paano ba ang sistema sa pamilya? Ano ba ang iyong hugot naman dito, sir? Kailangan lang talaga nung balance na sistema. Yung oras sa pamilya at oras sa trabaho. But in reality, talagang mas marami po yung oras ang kailangan namin iugol sa trabaho. Kasi yung serbisyo namin ay talagang kailangan natin mga kababayan. Kasi talagang ang pangarap naman ng bawat isa sa atin, yung makapamuhay ng payapa para makapagtrabaho rin tayo na maayos. Kasi kung magiging magulo yung ating lugar, mahirap para sa atin na maghanap buhay at mahirap para sa part ng mga kababayan natin na makagala o makagawa ng mga gawain na ikauunlad pa nila kung ang lugar ay isang magulo at walang kapayapaan. Kaya kami bilang nandito sa katungkulan namin bilang isang tagapagpatupad ng batas, yung aming dedication, yung aming commitment na talagang panatilihin yung kaligtasan at kapayapaan ng aming lugar. Yun nga po, sabi ko nga, yung oras namin ay talagang mas maraming oras na naigugugol namin sa aming trabaho kumpara sa pamilya. Saan naman kayo mauwi, sir? Bilin din dito rin lang po naman ako sa bayan ng San Luis. Dito rin sila Mamang, inyong pamilya ay dito rin. Ano? Kaya, kumusta naman sir, ang budget ng isang deputy, sumasapat ba o kinukulang pa? Okay lang naman po kasi it's a matter of budgeting yung mga ating salary. So may meron tayong mga pinagkagastosan sa bahay, mga estudyante. Ano lang, kailangan lang talaga ng maayos at systematic na pag-budget ng ating salary kasi doon lang naman talaga tayo kumukuha ng ating panggastos talaga sa pang-araw-araw. Okay sir, masarap yung bidahan natin. Alam namin bagamat bitin dahil marami kayong trabaho, maraming pinagkaabalahan ay baka naman meron sir akong hindi na itanong na karapat dapat namang malaman ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga tiga San Luis Aurora na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, nasa Nueva Ecija, nasa ibang lalawigan ay nasa iyo sir ang pagkakataon ngayon para maipahayag. Sa mga nakikinig, sa mga kababayan namin na taga rito sa San Luis o sa probinsya ng Aurora. Ano lang, yung trust natin at sa confidence natin sa PNP, ibigay lang natin para kami naman sa PNP, yung talagang trabaho rin namin, ginagampanan naman namin effectively, professionally, para masatisfy namin yung ating mga kababayan. At magtulungan tayo, bigay natin yung ating part para yung minimithi natin na kapayapaan ng isang bayan, ng isang lugar. Hindi lang naman yun ay ang responsibility namin. Kumbaga, lahat tayo, responsibilidad natin ang pagkakaroon ng isang mapayapang lugar. Kaya tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, kapit kamay na paunlarin natin yung ating lugar para sa ating future generation. Okay, maraming salamat sir. Inyo pong napanood at napakinggan ang napakahusay namin mga pinagtipitagan nating deputy ng Chief of Police sa San Luis
Municipal Police Station, Police Captain Renimar T. Montes. Sir, maraming salamat. Mapagpalang araw. Maraming salamat din po. God bless Okay, po. sir. Thank you.